10:20 po. Hintay lang po tayo ng 10. Ngayong umaga po ay nandito ang iba't ibang grupo na sumusuporta sa paglaban sa Philippine Mining Act of 1995 dahil po noong March 3 ay ka-25 taon nito na ito ang nagdulot ng agresibong kampanya para sa large-scale mining. Para simulan ng ating media event, una pong magsasalita si kasamang JB Garganera mula sa Alyansa Tigil Mina. Salamat, Paul. Magandang umaga sa ating mga kaibigan sa media, sa lahat ng mga membro na nasuporta na mga iba't ibang komunidad na naninindigan at lumalaban sa mapahirang pagninila. Sa pagsisimula po nitong ating kwentuhan ngayong umaga, 3 punto yung gusto kong ibahagi at bigyang diin. Una, 25 taon na yung Philippine Mining Act, 25 taon na nagtitiis yung mga apektadong komunidad at mas nilalakasan ng mga makakalikasang grupo at ng mga community-based organizations yung panawagan na kailangan ng ibasura itong luma at hindi na napapanahong batas na ito. Kaya ang aming panawagan sa Kongreso ay kailangan ipasa ang Alternative Minerals Management Bill. Pangalawang panawagan namin ay sa konteksto ng nagbabagong panahon, gusto sana namin manawagan kay DENAR Secretary Royce Mato na maging bukas siya sa mga issue na kailangang tugunan ng mabilisan at kailangang aksyonan ng DENR. Nandito po mamaya magpapaliwanag yung iba nating tagapagsalita tungkol sa iba't ibang issue. Pero ang palakas na panawagan natin ngayon na bibigyan pa ng mas malalim na paliwanag mamaya ay yung kwento sa Oceana Gold mining sa Barangay Nitibio sa bayan ng Kasibusan, Nueva Vizcaya. Nag-expire na yung mining contract at hindi na pwedeng magmina yung mining company, pero ayaw makinig at nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan ang Oceana Gold Philippines Incorporated. Pero yung panawagan natin sa DENR, mas malaki siyang bulag at mas malaki siyang bingi dahil inendorso pa ng opisina ni Secretary Simato sa Office of the President yung pag-renew ng mining contract or FTA number 1. At ito ay sa aming palagay isang malaking pagkakamali na dapat iwasto kaagad-agad ng DENR. Pangatlo, sa konteksto ng nagbabagong panahon or climate change, nananatili po na isang malaking banta ang daladala ng mga malakihang pagmimina. Kaya kasama ng iba pang makakalikasang grupo, gusto naming mapaliwanag sa buong linggong ito kung ano ba yung iba't ibang epekto ng malakihang mapanirang pagmimina. Kasama na dyan yung epekto sa tubig, epekto sa natitirang gubat natin, epekto sa pagkain. At ito yung mga malalaki at masasamang epekto na nakikita ng mga komunidad at mga local government units kung kaya malakas, matibay at marami ang maharap sa mapanira at malakihang pagmimina. Iiwanan ko na doon sa mga paunang paliwanag na yon, pero ulitin ko yung aming panawagan ay kailangang ibasura na yung Philippine Mining Act na 25 years na nagiging mapanira at mapagsamantala at kailangan ng bagong batas. Nanawagan kami sa DENR na maging bukas ang kanilang mata at ang kanilang pangunawa sa mga issue at kahirapan na hinaharap ng mga apektadong komunidad. At pangatlo, sa Presidente, particular kay Pangulong Duterte, sa panahon ng nagbabagong klima, kailangan yung pulisiya na ipinangako niya, sisingilin na namin simula ngayon yung kanyang mga pangako. Halimbawa, yung ban on open pit mining, yung mga pagtataas ng buwis, at yung mga pagtigil sa mga mapanirang pagmimina na simulan na dating DENR Secretary Gina Lopez na binabaliktad ngayon ng mga
opisyal ng Duterte administration at ang Alyansa Tigil Mina ay paniningil na simula ngayong taon na ito. Maraming salamat sa JB. Susunod naman po, isa sa ating mga tagapagsalita ay nagmula mismo sa komunidad sa Didipio, Nueva Vizcaya na kasalukuyang naapektuhan ng malaki at mapanirang pagmimina ng Oceana Gold, si kasamang Lorenzo Pulido ng TESA. Thank you. Good morning, everybody. Ako ay isang galing mismo sa one of the accepted area in the Dipyon, Pasibo, Nueva Vizcaya. However, this is the effect of the Dismantling Act of 1995 that the foreign country is dictating the Filipino to get our mineral deposition 100 for it own. This is the effect of the government of our government here in the Philippines. They are giving our environment resources to the foreign country, when in fact our country is becoming very poor. The people, welcome the people stay. May I narrate to you about the event in Didipio. Actually, Didipio is a very fertile land, which is part which is part of Pasibo, Nueva Vizcaya. It is a producer of vegetables and palay and corn and fruit trees. However, when the Oceana Gold came in our barangay, the agriculture is already destroyed. And then, when there was even a mountain which is very high, it was already disappeared. And then, they dug out inside the earth, and then the drinking water disappeared. So the people is fighting already for their drinking water because there is no water. According to the Oceana Gold, they are very responsible. Is that responsible when in fact they destroy the life of the people? First of all, may I ask all the question about the government who have passed this Mining Act 1995? Mr. Ramos, what is that? How much we gain as a Filipino when it comes to that mining? I do not know if we can buy what other countries so that if in case our country will destroy, then we will transfer them. Alam niyo, ang mga lupa ay hindi manganak. Ang mga tao ay manganak. Dumami ng mga tao. Where can they stay? It is our responsibility as a voters in the Philippines. We should select a best leader who can protect the people and protect the environment. That is our duty as a Filipino voter. You know, we are elected those people. We elect them they sit in their position and then they make themselves to be rich. How about us? This is our responsibility as a voter. We have experience in the years. Now, when this last interview, it will continue the destruction, and then not only in that barangay, but entire Nueva Vizcaya. And I can introduce to you, Nueva Vizcaya is agricultural, again, it is a producer of citrus, vegetables, and palay. Where can the Filipino get their food? What more? If the money continue in the Dipio, Nueva Vizcaya, or Quirino, and Isabela, which is the rice granary of the Philippines, where can the Philippines get their food? What? This one more. In our barangay now, this Oceana Gold, have you ashamed? They are stealing our resources. When in
in fact, the already FTA is already ended. Ay, ganun, wala araw na the government here in the Philippines. Alam niyo, kami po, sometimes would try for handling the barricade. Nako, wala araw the government, especially the DR. Why not stop the Usanako because they have already, their permit is already expired. Well, only the community, the supporters in other organization. Nako, kami po, hindi kami pakatrabaho sa aming barangay. Nag-iyak kami. Kami po, kung hindi kami magtrabaho, paano kami mabuhay? Although, we concentrate on the barricade so that we are protecting the area so that they will not continue, the Osana Gold will not continue their operation. So, one thing more, the people there is the full anti again, fighting together. My God, these people. Ako po ang isang matanda kung minsan umiyak ako. Hindi ako gusto kikita niya mga tao ganyan. Bakit nag-awa-awa na ako community tungkol sa Usanagol? Nako, ganyan ang nangyari sa aming video. One thing more, itong mga community, itong mga contractors ng Usanagol, sila po ay nag-complain sa DLNG na sila po ay tungkol sa barikada. Sinabi ng itong Jacob community na puro ito ay dapat itong mga barangay official at mga organization dapat i-lift up ng itong barangay alisin. Bakit? Itong barangay, the purpose of this barricade is to protect the equipment of the Senagol going to their compound, and then to protect also the fuel, which is the front oil, so that it will not go inside to the Senagol. Because once they have the equipment, once there is the crude oil, they will still working, continue your activities. That's why we have an agreement set. Since you have already, the papers already, the documents already in there, will expire, you should stop. You know, this Usanagol is very greedy because there are too much profit. That's why even the community said, stop, you will fall. That's why tayo mga Pilipino, magtulungan tayo, especially our Excellency President Duterte. When you were candidate as President, you said you do not want mining in Davao. Now that you are the President, we are expecting to you that you should protect the Philippines so that the Philippines will not be destroyed, and then our resources will not be taken by the foreign. We hope and pray also this the Secretary Roy Simato, you are again what is your responsible to protect environment. We hope and pray that you should protect the environment so that our country will not be destroyed. And I say thank you. Maraming salamat po kay kasamang Lawrence. Susunod naman po si kasamang Maluverano mula sa Aroroy ay Alagaan. Siya po ay taga-Aroroy Masbate na kasalukuyang naapektuhan ngayon ng Pilmenera Pipe. Magandang umaga po.
Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Ako po si Malu Verano, galing po sa Aroroy, Masbate. Kinoconsider ko po ang aking sarili na isang women environmental human rights defenders. Talaga pong isa ako sa lumalaban, isang babae na lumalaban po para protektahan ang ating kalikasan at karapatang pangtao. Bilang isang babae, ang isang babae po ay konektado po sa ating kalikasan. Pag nasira po ang kalikasan natin, parang sinira mo na rin po ang mga kababaihan. Dahil ang kalikasan po ang nagbibigay sa atin ng buhay. Kung masira po itong kalikasan, ano po ang kakainin natin? Saan po tayo kukuha ng hihingahing malinis na hangin? Saan tayo kukuha ng malinis na tubig? Kaya nga po, magkaugnay po ang kalikasan at kababaihan, lalo na po ngayon na sineselebrate natin ang International Women's Month. Nagpupugay po ako sa lahat ng kababaihan na kagaya ko na patuloy po na lumalaban sa mapalirang pagmimina, lalo na po na maprotektahan ang ating kalikasan para po sa kinabukasan po ng ating mga anak. Sa kasalukuyan po, dahil sa aking paglaban, nakasuhan na po ako ng 2 libel. Nung ako po ay nag-guest sa 2 radio station. Sa ngayon po, dinidinig po ang aking kaso sa Makati. Ako po ay kanilang pinapa-public apology. Nasasabihin ko daw, responsible mining sila. Sabi ko, hindi ko pwedeng gawin yung pinapagawa niyo sa akin dahil wala naman po talagang responsible mining. Fake news po yun. Hindi po yung Alyansa Tigil-Min ang fake news kung hindi yung responsible mining. Dahil pag sinira mo po yung kagubatan, yung kabundukan, yung agrikultura, yung mga pinagkukunan po ng isda, ito po ay responsible na dahil marami ka na pong nilabag na human rights. Rights sa malinis na tubig, rights sa land, rights sa malinis na hangin. Yung mga pag may mina kasi, lalo na pag open pit sa aming lugar sa Masbate, sa Aroroy. Open pit po ang paggawa nila ng mining operation. Ang kinukuha po doon nila ay isang gold. Hindi po namin alam kung gold lang, may silver pa yan, may chromite. Pero ang dinideclare lang po nila ay gold. Kaya nga po may issue po sa amin ng economic sabotage dahil hindi naman po talaga dinideclare lahat nila. So yun po ba ang nakakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas? Hindi po, dahil mas lalo pong pinahirapan ang komunidad. Dahil pinalayas na po ang iba kong kababayan, wala na pong matirhan dahil kinukuha na nila ang tirahan, ang sakahan, wala na pong makain, kontaminado na ang mga marine resources namin. Kaya nga po, irresponsible po talaga ang pagmimina. Dahil sa tagal-tagal na ng aming karanasan, lalo pong nagugutom, lalong naghihirap ang aking mga kababayan. Kaya nga po, kahit sa ngayon, kung kakasuhan pa nila uli ako ng another libel, tatanggapin ko po yun. Dahil po, sabi nga po, ang sakripisyo po na ginagawa namin ay isang blessing po ito sa ating komunidad. Dahil po, pinoprotektahan natin ang kalikasan, lalo pa meron tayong climate emergency ngayon, na pinag-uusapan sa Aroroy po, meron po kaming fault line, Masbate fault line. Kaya nga po pinapangambahan namin dahil sabi po ng MGB, pag tumama ang 7 magnitude sa Aroroy, mawawasak yung kanilang telling span na halos 500 hectares na siya. So yun po ang isa sa kinatatakutan po ng mga residente. Kaya nga po, sabi ng judge sa akin, nung nag-guest ka at sinabi mo na sinira nila yung bundok,
sinaraduhan nila yung mga rivers, tinambak nila yung mga ore stockpile sa likod ng eskwelahan at kabahayan. Nagkaroon daw ng sleepless night ang Filminera. Hindi po totoo yun kasi kami po mga residente ang maraming sleepless night simula ng 2008 nung mag-operate po ang Filminera. Kaya nga po, nananawagan kami, nagkaroon na kami ng pag-uusap kay Secretary Simato, nangako siya na magpapa-investigate siya at bubuhayin niya ang mga river. Mahigit 1 taon na po yon, hindi nangyayari. Ang nangyari po, pinayagan nila, inisyuhan nila ng panibagong environmental compliance certificate ng company kahit meron kaming oposisyon na wag na silang mag-expand dahil matagal na kaming sinisira tapos sisirain na naman po kami dahil gagawa sila ng super open pit na ang pinangangambahan namin ay 3 barangay ang mabubura sa mapa ng Pilipinas. Pati yung bayan namin masisira na, lulubog na. Kaya nga po, ang dalo namin sa mga ganito ay para po iparating sa ating gobyerno, lalo na po kay President Duterte. Ang aming sitwasyon na kailangan pong solusyonan na niya ang kalagayan po ng mga mining affected communities. Dahil po, sobra na po ang paghihirap. Sabi nga namin, nabubuhay ba tayo dito sa Pilipinas para kumain ng kontaminadong pagkain, lumanghap ng kontaminadong hangin? Hindi po yata yun makatarungan. Dahil po may karapatan po tayong mabuhay sa isang ligtas, sa isang malinis at safe na pamayanan. Kaya nga po nananawagan kami na yung epekto po ng Mining Act of 1995 ay nararanasan po namin ng sobra. Kasi pabor lamang po ito sa mga malalaking pagmimina. Yung maliliit po na mamamayan ang masyado pong naapektuhan. Kaya nga po gusto naming i-scrap na po yung Mining Act of 1995 at magpasa po tayo ng panibagong batas, yung Alternative Mineral Management Bill, dahil naniniwala po kami na yun po ang makakatulong sa atin, sa buong Pilipinas, dahil pro-people po yun, pro-environment, at kung ano lang po ang pagkakaintindi ko, kung ano lang ang kailangan na mineral ng Pilipinas, yun lang po ang kukunin, kaya hindi po mauubos ang ating mineralis. Dahil sa ngayon po talaga pag open pit, halos kahit katiting na gold or anumang klaseng mineralis yan, kuhang-kuha po talaga nila at hindi po Pilipino ang nakikinabang dahil hindi naman po nila binibenta sa Central Bank. Kung hindi dinadala po nila sa ibang bansa at mga taga-ibang bansa po talaga ang nakikinabang. Kaya nananawagan po kami sa ating gobyerno na baguhin na po ang sistema para po wag pong maubos ang ating mga mineralis. Sana po ang gobyerno natin ay tingnan po ang kapakanan ng ating mamamayan, hindi po ang mga dayuhan. Maraming salamat. Maraming salamat kay kasamang susunod naman po, si kasamang Judy Casino ng MILAC Purple Action for Indigenous Women. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw ng 9th of March, isang araw pagkatapos namin sinelebrate ang Women's Day. At patuloy na sineselebrate ang Women's Month. Nabanggit na po ni Ate Malu kung ano ang, at ni Chair Pulido kung ano ang mga epekto sa mga mamamayan. Ang isang gusto ko lang pong ibiin ay yung usapin ng kapangyarihan. Sa pagpasok po ng korporasyon, ng minahan sa isang komunidad, ang laki po ng power shift na nangyayari. Magmula sa komunidad na kung paano nila gusto paularin ang kanilang pagtatanim, kung paano nila gustong buhayin ang kanilang mga pamilya, ito po ay nababago dahil sa pagpasok ng korporasyon. Suddenly, ang mga CEOs na ang may dikta kung saan pwede lamang magtanim,
kung may matatamnan pa. Ang mga binibigay na dapat ay serbisyo ng pamahalaan ay korporasyon na ang nagbibigay. Mula sa farm to market roads, eskwelahan, center, health centers, lahat yan ay gawain at obligasyon ng pamahalaan. Pero dahil sa pagpasok ng minahan, tulad na nangyari sa Didipio, tulad na nangyayari sa Tampakan, lahat yan ay inu-usurp na ng korporasyon. Kung kaya't ang LGU ay nagiging irrelevant na sa komunidad at ang laki na ng kanilang pagdepende sa serbisyo kuno ng mga korporasyon. The corporations have become the governments in these local communities. At lalo higit sa usapin ng relasyon ng kababaihan sa kanyang pamilya at sa kanyang komunidad. Hindi na niya ma-exercise ang kanyang authority, hindi na niya kanyang ma-exercise ang kanyang pagkalinga dahil inagaw na ang resources ng korporasyong ito. At ang ganitong pag-agaw ng kapangyarihan sa komunidad at sa ating lipunan ng mga galit ng korporasyon ay pinadulas ng 1995 Mining Act. Sa loob ng 25 years, nakailang presidente na tayo, mula kay Ramos, Arroyo, Noynoy, at ngayon si Duterte. May era na pinaalis ninyo agad. Pero lahat po yan ay walang nagbago. Same development framework kung saan extractive at commodification of natural resources. Walang pagbabago kaya hindi natinag ang pagpasok ng mining corporation sa ating bansa. At lalong hindi natinag ang pagkalkal ng mga minerales sa loob ng komunidad. At sa pagpapatuloy na ganitong development framework, magmula Ramos hanggang ngayon, hindi rin po naalis at lalong napapaigting ang violence para ipagpatuloy ang ganitong development framework. Panahon pa lang ni Pinoy, nasa top 10 na tayo ng mga maraming pinapatay na environmental at IT leaders. Maalala natin si Juvie Capion ng Tampakan, kung saan nangasakal siya kasama ng kanyang 2 anak. Maalala natin si Councilor Armin Marin ng Romblon. Sa harap ng libo-libong constituents niya ay binaril. Si Jerry Ortega ng Palawan. Si Father Pops or Father Fausto Tentoro na siyang sumusuporta sa mga katutubo na lumalaban sa minahan. Sa harap ng mga nag-attend ng kanyang pagmimisa ay pinatay rin. Si Dato Jimmy Licuyo ng Caraga. Lahat, marami pa po at napakahaba ng listahang napatay sa loob ng 25 years ng Mining Act of 1995. Ngayon po sa Frontline Defenders Report for 2019, 43 killings, placing us at number 2 as the world's deadliest for environmentalists and land rights defenders. Lalo pa hong umiikting ang karahasan sa isang tulad ng Administrasyong Duterte. Ang legacy po niya, naniningil tayo, pero sa loob ng 3 taon, ang legacy po niya ay double talk, pagsisinungaling, misogyny, korupsyon, cronyism, at syempre po karahasan dahil libo-libo na ang napatay sa ilalim ng kanyang administrasyon. May isang pagkakataon na nagkaroon tayo ng leader na babae sa loob ng DNR. A brave, strong woman who stood up against corporate greed. Did she last long? Of course not. Not under this Duterte government. Who doesn't like or who hates women who stand up for what is right? More importantly, who fight against what is wrong and therefore for whatever Duterte stands up for. Ang challenge po sa ating lahat ngayon, at binigay na po yan ni kanina ng kasamang Pulino. We need new set of leaders. A set of leaders that will change our policy of how we govern, develop, and utilize our natural resources. We need a new set of leaders who will take care of its people as it should be, as duty bearer of our human rights. We need a new set of leaders who will stand up against corporate greed and who will not see their political office as a way or as an opportunity to profit from the corporation's projects here at the expense of the sufferings of the communities
and at the expense of our state of natural resources. Ang lakas po naghihintay ay nandoon sa mga tao sa komunidad. Pinakita ng Didipio kung gaano katagal sa loob ng 25 years ay hindi nanghina ang kanilang pakikipaglaban. Kaya dapat ang mga leaders na ating iluluklok ay dapat may pagkilala ng solusyon na nanggagaling sa komunidad at hindi sa kanila at lalo tigit hindi sa mga korporasyon. Noong 2 araw makalipas, ang LILAC at ang ATM ay nandoon sa Didipio at nag-celebrate ng Women's Day. Doon namin nasaksihan ang lakas ng kababaihan na tuwali. They are a big force doon sa kinukwento kanina na barikada. At they are a big force now, even now. Amidst fears of reprisals and threats, andun sila at sumisigaw sa kanilang kaparaanan na ayaw na nila ng pagmimina. Kaya kami dito sa LILAC, sa Alyansa Tigil Mina at sa miyembro ng In Defense of Human Rights and Dignity ay sumusuporta sa lahat ng komunidad at nakikisa sa pagtaguyod ng isang kaunlaran ng makatao, pagkalinga sa isa't isa at sa ating kalikasan. Iiwanan ko po kayo ng video nung pagsayaw na ang tawag ng mga tuwali ay tayaw at sinabi nila po sa amin, pinaliwanag na ito ay may 3 movements. Ang sayaw na ito ay tungkol sa power, tungkol sa pagkakaisa, at sabi nila sa amin, kapag ka nagkaisa na at napakita ang lakas na paalisin ng Didipio, ang may movement ang tayaw ng kalayaan. Kaya kasama kami at ang ATM at sana sa tulong ng media ay masuportahan ang ganitong sigaw na ibasara na ang Oceana Gold, palitan na ang 1995 Mining Act at palitan na mga liderato na walang alam kundi magkaroon ng kaharasan at korupsyon sa ating lipunan. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po kay kasamang Judy. Susunod naman po si kasamang Maya sa SOS Yamang Bayan. Thank you. Magandang umaga po. Ako po si Maya Quirino, ang kinakawan ng SOS Yamang Bayan Network. Sinusulong po ng network na ito ang Alternative Minerals Management Bill. Siya po ang sinasabi naming sagot sa 1995 Mining Act. Marami na pong nasabi ang aking mga kasama tungkol sa mga kakulangan ng 1995 Mining Act, no? So kung susumahin siya, ngayong silver anniversary ng Mining Act, ano siya? Weighed but found wanting. Tinimbang, ngunit kulang. Ano ba ang mga kakulangan ng 1995 Mining Act? Una, maliit po ang pataw na buwis ng Mining Act. So parang pinapamigay na po natin yung lahat ng ating mga minerales sa mga dayuhang bansa. Pangalawa, halos pinubuksan po ang lahat ng area sa Pilipinas na mayaman sa minerales
sa mga mining corporations. Hindi po natin pinoprotektahan ang ating mga critical areas. Pangatlo, ang nagdidesisyon po sa pagmimina ay hindi ang mga apektadong komunidad, hindi ang mga indigenous peoples, o hindi ang gobyerno lamang, na alam po natin ay maaring makumbinsi ng mga mining corporations. In summary, ang 1995 Mining Act po ay isang manifestation ng the age of the Anthropocene. Ito talaga yung pagtanaw sa kalikasan bilang magagamit para sa tinatawag na kaunlaran. Pero ang ganito po pag-iisip ay obsolete na. Nakita po natin dahil sa epekto ng climate change at iba pa, na hindi dapat natin ay tinitignan na kasangkapan lamang ang kalikasan. In fact, ang mga paniniwala po ng indigenous peoples, ang kalikasan ay buhay. Land is life. Kaya dapat po ang paggamit po talaga ng ating yamang minerales ay needs-based, dapat po pinag-iisipan ng maayos at dapat pinoprotektahan ang marami nating lugar. Lahat po ito na sinabi ko ay nakapaloob sa Alternative Minerals Management Bill. Kaya po isinusulong namin ito. I-repeal po ang 1995 Mining Act at ipasa ang AMNB. Ano-ano po ang mga laman ng AMNB? Babanggitin ko lang ng mabilisan. Una, ang mga mining affected communities at indigenous peoples ay buuin sa isang multi-sectoral mineral council at sila po ang magdedesisyon sa mga mining permits. Hindi na lamang po ang DNR, Mines and Geosciences Bureau, ngunit ang mga tao po maapektuhan ng pagpipina. Importante po ito dahil alam po ng mga indigenous peoples at ng mga mining affected communities kung ano ang mahalaga sa kanila. Mahalaga ba sa kanila ang framework ng development na ino-offer ng isang extractive industry o mas mahalaga ba na mapangalagaan ang mga ilog, ang bundok, ang pagkukunan ng pagkain at tubig? Sila po ang mas nakakaalam kung ano ang mahalaga. Kaya dapat wala pong mangyayaring mining kung ayaw po ng mga indigenous peoples at mining affected communities. Pangalawa, tinataasan din po natin ang buwis sa mining. Ngayon po ay nasa 2% dahil sa 1995 Mining Act. Tumaas ng bahagya to 4% dahil sa train law. Pero sa aming palagay, maliit pa rin ito na taxation para sa nasisira ng mining. Kaya ang aming suggestion ay itaas ito ng 10% para talagang mag-isip ng mabuti ang mga mining corporations kung worth it ba ang mining. Kasi kung konti lang din naman ang kita nila, pabayaan na nila. At sa amin, mas maganda po yun na huwag na lang pong galawin ang kalikasan. Pangatlo po, sinusulong din ng AMNB na mas i-expand yung list na tinatawag na no-go mining zones. Sa 1995 Act po kasi, maiksi lang ang listahan. Siguro around 6 or 7 no-go mining zones. Sa AMNB po, gusto namin mas maraming lugar ang dapat hindi galawin ng pagmimina. Kasama po dito ang prime agricultural lands, critical watersheds, head of watersheds, densely populated areas, areas declared by local government units to be no-go mining zones, at iba pa po. Sa panahon nga po ng climate change, ano po ba ang mas mahalaga? Makapag-mining o maprotektahan po ang tubig? Maprotektahan po ang ating pagkain. Lahat po ng ito nakapaloob sa Alternative Minerals Management Bill. 10 years na po itong nilalaban ng network sa Kongreso. Hindi po ito umuusad-usad dahil po hinaharangan po ito ng mga large-scale mining corporations. Sinabi po ni DNR Secretary si Matu nung nakipagpulong sa kanya na in principle, okay po ang laman ng Alternative Minerals Management Bill. Kaya po ang aming pong challenge sa kanya at kay Pangulong Duterte ay kung sila po ay totoong nangangalinga sa kalikasan, suportahan po nila ang Alternative Minerals Management Bill. Ito po ang pinaka magandang manifestasyon ng pagkalinga sa ating kalikasan at sa ating mga pamayanan. Maraming salamat. Maraming salamat kay kasamang Haya. Susunod naman po si Attorney Ryan Rosic ng Legal Rights and Natural Resources Center. Magandang umaga po. Sa hanay po ng LRC, nanawagan kami na itigil yung open pit mining. Ang stand kasi namin is that yung mining itself actually is a rape of the environment. So, kakaroon talaga ng pagkakasa ng environment. At ang kapalit doon is actually just token benefits. Parang nasusuklian lang tayo ng mga barya-barya na hindi naman talaga nakikinabang yung Pilipinas at mas lalo na hindi nakikinabang yung mga community kung saan located yung mga mining permits.
ang gusto ko lang idagdag na yung mining, maraming mining permits ang located sa lugar kung sa the ancestral domain ng mga IPs. And ang resulta nito ay yung mga IPs, a very vulnerable group of our society, are displaced. Apart from the displacement issue, there is also the issue of human rights violation. So, to protect the interest, to protect the corporate interests, nababiolate yung mga karapatan ng mga IP sa kanilang teritoryo. At number one actually dito ay yung karapatan nila sa FDIC. So, ang LRC po, sinusuportahan yung pagpasa ng AFP, no, para masolusyonan ang mga problema na na-mention na at yung mga problema na nasa kasalukuyang ecosystem ng mining. Maraming salamat po kayo sa mga. Susunod naman po si kasamang Wandy Guzman mula sa Center for Energy, Ecology and Development. Maraming salamat Paul at magandang umaga po doon sa mga kapatid natin na sa iba't ibang pahayagan dito sa ating ngayon. Ang Center for Energy, Ecology and Development ay nakitiisa po doon sa laban na ito ng Alyansa Tigil Mina ng ibang organisasyon. Nakitiisa rin po kami doon sa mga komunidad na pangunahing apektado ng masasamang epekto ng pandemya at higit sa lahat sa mga kababaihan, lalo na sa buwan na ito na patuloy na naninindigan. Marami na nga po sa kanilang namamatay upang mapigilan ang makaminsalang pandemya. Ang pandemya po na ito na ginagabayan ng batas ng Mining Act of 1995, ang sakto po nito ay mas doon pa sa metallic mining. Ngunit may isa pa pong anyo ng pandemya na kung gaano nakakapaminsala ang pagdiminang ito ng mga metallic mining, ay ganun din ang epekto sa ating bansa, sa ating ekonomiya, at sa mga komunidad na nakatira dito. Ito po yung pagdimina ng coal, no? At kung ang Mining Act ay of 1995 ay 25 taon na, yung Coal Development Act ng 1976 na nagbukas ng malawakang pagmimina ng coal dito sa ating bansa ay mahigit 40 taon na pong namamayagpag dito sa ating bansa. Kaya't kami po sa Center for Energy, Ecology and Development, ang bilang contribution namin dito sa pinalawak pang kampanya ng Alyansang Tigil Mina na kami nila pong niyayakap yung laban dito sa pagmimina ng coal. Ang aming pong isang contribution dito ay yung laban sa pagpapasara at pagpigil doon sa mga proyekto pagtatayo ng mga coal-fired power plant. Sapagkat yan pong mga coal na yan na minimina dito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas gaya ng Semirara, Zamboanga, Cagayan, Surigao ay sinusunog doon sa loob ng mga coal-fired power plant na to. At kung mapipigilan yung pagtatayo ng mga coal plant na yan, may pasasara yung mga existing coal plant na yan, mawawala po ang demand at naturally hihina at unti-unting mawawala ang supply. Ano po yung konkretong contribution namin? Sa kasalukuyan po kami ay merong tinatawag na divestment campaign. Ito po yung panawagan o isang taktika na ginawa natin ng mga anti-mining organizations. At matagumpay po yung kampanya na ito sa anti-mining. Yung kampanya po na ito ng divestment na aming sinusulong ay panawagan sa mga lokal na bangko sa Pilipinas na itigil na ang pagpopondo dito sa mga coal-fired power plant na ito na tinatayo sa ating bansa. At sa halip, yung pondo na inilalaan dito ay ilipat sa pagtustos sa mga renewable energy projects. Noon po, bakit po namin naisip ito? Noong pong taong 2019, meron po kaming mga pag-aaral na ginawa at nakita po natin na 13 na bangko dito sa Pilipinas
ay nagpopondo ng mga coal plant dito sa bansa. No, 13. Ang mahigit bilyon po ang halaga ng pera na pinopondo nila at mahigit 54% ng salapi na pinopondo rito ay nagmula sa BDO at BPI. Meron pong pinamimigay yung kasama ko, makikita niyo po rin yung mga datos ano-anong bangko. At kung titingnan po natin, yung kampanya na to na pinangalanan namin Withdraw from Coal, kasama po natin dito ang simbahan. Sa katunayan nga po ang Catholic Bishop Conference of the Philippines ay may paninindigan na ukol sa kampanya na to, nananawagan sa mga bangko tungkol doon sa patuloy nilang pagpupondo sa mga proyekto na to. Kasama rin po natin yung iba't ibang mga civil society organizations, kasama yung mga kasama namin dito ngayon sa harapan, at yung mga komunidad na patuloy na apektado na masamang epekto nito. Kaya muli kami po sa Center for Energy, Ecology and Development ay nananawagan una kay Secretary Cimatu, no? Ang panawagan po namin, gawin po sana ni Secretary Cimatu ng DENR yung mandato ng kanyang ahensya. Ang mandato po niya ay pangalagaan ang ating mga likas yaman at kalikasan, hindi ang patuloy at walang habas na pagbibigay ng mga certificate, mga environmental compliance certificate upang makapagmina ng coal, upang makapagtayo ng mga coal-fired power plant sa bansa. Nananawagan po kami at hinahamon namin si Ginoong Duterte, mag-iisang taon mula ng kanyang sabihin noong nakaraang SONA na hinihikayat niya na dapat tayo ay tumahak na talikuran yung ating pagkahumaling sa coal bilang pangunahing fuel o paglikha ng power sa ating bansa at tunguhin na, yakapin na yung daan patungo sa pagtangkilik sa renewable energy. Mag-iisang taon na, ano po ang inabot ng ganitong panawagan. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat kay kasamang pa. Susunod naman, kasamang Jinky Asguera ng Philippine Movement for Climate Justice. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang Philippine Movement for Climate Justice po ay nakikiisa sa ating panawagan na ipasura na ang Mining Act of 1995 at itigil at iba na ang mga open pit mining dito sa Pilipinas. Nabanggit na po ng mga nauna nating tagapagsalita mula sa komunidad at iba't ibang organisasyon yung masamang epekto nito sa, yun nga, sa mga komunidad at sa ating kalikasan. Pero ang hindi nabibigyang pansin ng ating gobyerno ni Pangulong Duterte at lalo na ng DENR ay yung usapin or yung epekto, masamang epekto ng mina sa ating papalalang krisis sa klima. Sa buong mundo po, ang sektor ng mina ang isa sa pinakamalaking contributor sa carbon. Ito po yung carbon, yung pangunahing dahilan kung bakit patuloy yung global warming or yung pag-init ng mundo. Paano po nangyayari ito? Bukod dun sa extensive land use change na dulot ng pagmimina, gaya ng malawakang pagkakalbo ng ating kagubatan, yung pagkasira ng mga kabubukal, napakalaking enerhiya rin po ang nauubos ng mga minahan para masustain yung pang-araw-araw niyang operasyon. So saan po ba nanggagaling yung malaking enerhiya na ito? Nabanggit na po kanina ng kasama natin mula sa SEED, na ang pangunahing pa ring source ay yung maruruming fossil fuels na tinatawag, kagaya ng kuryente mula sa coal plants, natural gas at fuel oils. Hindi na po uubra sa yung mga ganitong klaseng kalakaran sa panahon ngayon na nandito na tayo sa tinatawag na climate emergency. Ibig sabihin, kung hindi pa aaksyon ngayon ng agaran, hindi pa tatalikuran ng ating gobyerno at yung mga malalaking kumpanya na to, yung ganitong mapanira at maruruming proyekto gaya ng pagmimina, ay katakot-takot po na delubyo ang mararanasan ng buong mundo dahil sa climate change. Lalong-lalo na po dito sa Pilipinas na alam naman natin consistent na kabilang sa top 10 most vulnerable countries to climate change. Although sinasabi natin na sa climate change, lahat tayo apektado, mayaman o mahirap. Pero
sa katotohanan, ang pinakamakakaramdam nito ay yung mga mahihirap na komunidad. Sa halimbawa po, sa sitwasyon ng mga nasa minahan, sa oras na tamaan po sila ng malalakas na bagyo, ng mga matitinding tagtuyot o ano pa mang climate-related events, yung mga maliliit na komunidad, yung mga mahihirap po nating mamamayan, yung pinaka magsasuffer. At yun po yung pinaka-kinakatakutan natin dito sa patuloy ng pagtangkilik ng gobyerno sa open pit mining at sa ano pa bang uri ng pagmimina. Kaya naman po, dito po sa isinusulong natin na Alternative Minerals Management Bill, malaking consideration po yung issue na to, yung issue ng climate change. Dahil bukod sa contribution nito dun sa greenhouse gas emission nga na tinatawag, nagiging multiplier din yung climate change dun sa existing struggles na ng mga nasa community. Kung dahil sa pagmimina, hirap na silang mag-produce ng pagkain, hirap na silang makahanap or magkaroon ng access sa malinis na tubig. Dahil sa climate change, nagiging doble o triple yung kahirapan na nararanasan nila. Kaya naman po kami sa Philippine Movement for Climate Justice, kasama ng iba't iba pang grupo, ay nananawagan na itigil na itong open pit mining sa bansa. Ibasura na yung Mining Act of 1995 para sa tao, para sa kalikasan at para sa ating klima. Ibasa na po ang EMB. Yun lang po. Maraming salamat kasamang JD. At inaanyayahan namin ngayon ang ating mga kasama na tumayo at isuot ang kanilang itim na maskara upang na nagre-representa ng libo-libong tao na kinalimutan ng salukuyang naapektuhan ng mapanirang pagmimina. Nandito patuloy na naninindigan sa laban para sa kalikasan, laban para sa karapatan ng mga katutubo, ng mga komunidad na naapektuhan ng pagmimina, ay nandito ngayon sa harap nyo, tumatayo, naninindigan, at itataas nila ang kanilang kanang kamay. Kanang kamay po. Anitayin yan. Anitayin yan. Hindi po to face mask, pero anti-coronavirus po to. Ayaw namin sa mga cronies. Sige po. Kamupakan. Tas lang po, total. Nailalapit nyo na may camera eh. No? Minalas na sa Philippine Mining Act of 1995, minamalas pa rin ngayon at gusto pang ipamana sa susunod na salinlahi ang magiging epekto ng mapanirang pagmimina. Kaya ang sigaw ng ating mga kasama, ayaw namin! Ayaw namin! Large-scale mining! Ayaw namin! Ayaw namin! Large-scale mining! Ayaw namin! Ayaw namin! Large-scale mining! At para suportahan ang kasalukuyang laban ng mga taga-Didipio sa Nueva Vizcaya, tama na! Sobra na! Tama na! Sobra na! Tama na! Sobra na! At para tapusin ito muli, kami ay naninindigan para sa pagtigil ng mapanirang pagmimina. Ayaw namin! Ayaw namin! Large-scale mining! Ayaw namin! Ayaw namin! Large-scale mining! Maraming salamat po. Maniniyo talaga yan eh. Kaya magaling. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. At kami po ay inaanyayahan ng ating mga kasama sa media. No? Maraming salamat sa ating mga panelists. At ngayon po kami ay
gaanyaya sa ating mga kasamang media na dumalo ngayon na samahan kami dahil buong linggo po ang aming mga activities para sa Philippine Mining Act, no, yung campaign namin against Philippine Mining Act. Bukas, 10 a.m. din po ay nasa DENR Central Office kami para ibigay ang mahigit 25,000 na petition signatures ng campaign against the non-renewal of FTAA number 1 doon sa Ditipio, Nueva Vizcaya. So bukas po yan, Tuesday, March 10, 10 a.m. Sa Friday naman po, kami naman din ay nasa Malacanang para din magbigay direkta sa Presidente ng petition din, no? Yung 25,000 na signature petition para sa non-renewal ng FTAA, 10 a.m. din po. So, yun naman po ay March 13. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa aming media report. At ngayon po, baka may mga tanong ang ating mga kasama sa media. Pwede rin sige, simulit. Anyone can answer po. Maureen from Philippine Star. It was said a while ago na 10 years na po natin pinupush yung ANMP, but large-scale mining corporations are actually blocking the proposals. Apart from the large-scale companies, meron pa bang ibang factors that contribute why the bill is not pushing through? And do you think within this administration will be able to at least move forward with the bill, hearing? Salamat. Thank you. So naka-file po ang AMMP sa Senate at sa House. At gaya po ng sinabi ko, tinututulan po ito ng Chamber of Mines. Pag nakikita po kami sa Kongreso, maigting po talaga kanilang pagtututol sa AMMP in its entirety. At sa mga nakausap naman po namin ng mga congressional representatives at even senators, ang sinasabi po nila ay masyadong radikal ang Alternative Minerals Management Bill. Kaya po nahihirapan kaming ipapasa ito. Mismo po ang mga kongresista na siguro po galing sila sa mga development paradigms na tumitingin sa contribution ng extractive industries sa GDP, for example, ayaw po nila ng mga drastic or radical measures para itigil po ito. Meron din po mga agencies gaya ng Department of Finance na ang tingin nga po sa mga measures gaya ng NMB ay makaka-contract po ito sa economy. Kaya po hanggang ngayon, nahihirapan po talaga isulong ang Alternative Minerals Management Bill. Ngayon pa man, sinusulong pa rin namin ito, naghahanap pa rin po kami ng mga champions both in the Senate and the House who can support the AMMB. As for the prospects, ito nga po ang aming gustong sabihin kay Pangulo kasi madalas po niyang binabanggit na siya ay anti-mining advocate. Nabanggit niya po ito sa kanyang dalawang SONA maliban last year. Ito ang solusyon. Hindi po responsible mining ang solusyon. Ang responsible mining po ay yan lang din po ang 1995 Mining Act. Ang totoo po talaga na pagbabago sa mining industry ay nakapaloob sa Alternative Minerals Management Bill. So sana po ito po ang tignan po nating definisyon kung paano talaga panghalagaan ng kalikasan at ang mga pamamayan ng maapektuhan ng mining. Pero, Yes. just a follow-up po, since sinabi ng mga lawmakers na masyadong radical or it would affect the economy, may moves ba sa mga groups to at least tweak yung ibang part or your bent on insisting that what is contained in the AMMP should be followed? Actually, ang gusto po sana namin ay bigyan muna po na kami ng pagkakataon na maipaliwanag po talaga ang kabuuan ng AMMP. Kasi po ang nangyayari ngayon, hindi po kami hinaharap kunwari sa mga hearings, hindi po sila nagpa-participate masyado. Kumbaga meron ng knee-jerk reaction na ayaw po nila sa AMMP. So ang gusto po namin sana po umupo po sila sa table kasama kami at mapag-usapan po ang AMMP. Kung ano po ang mga negotiable provisions, ano ang non-negotiable provisions. Ngunit ang talagang sinusulong namin sa AMMP ay mas mangunguna po dapat ang pagtingin natin sa kalikasan at sa mga karapatan po ng mga indigenous peoples at ng mga mining host communities. Hindi po ang ekonomiya, hindi po ang kita sa mining. Dahil nga po sa nabanggit ko sa age ng climate change, ang usapin po natin ngayon ay survival, no? Sustainable development po ang usapin. Hindi po dapat narrow ang pagtingin natin sa contribution ng mining. So dapat po, bago po mag-mining, lahat po ng safeguards ay nandoon po. Thank you. Si kasama Jayman. Dalawang
mabilis na punto. Bukod ko sa large-scale mining company na pumipigil ko sa ano, alam kasi namin, miski mga lawmakers are beneficial owners of mining companies. So, suspecha namin, yung interest mismo nila ay may conflict of interest doon sa kanilang pagiging lawmaker or senador. So, no, sa Senado na lang, I can name names ngayon. Sila Senator Gatchalian, may Welex Mining Corporation yan. Sila Cynthia Villar, yung St. Augustine Mining Corporation. Si Senator Gordon ay independent board member ng Atlas. Noon pa yan, matagal pa yan. Even sa Kongreso naman, si Mike Defensor, presidente ng dalawang mining company yan, the Pichays, the Pimentels of Surigao. So, the Zamora, si Zamora ng Nickel. yung Nickel Asia Corporation. So, may interest doon sa Kongreso at sa Senado na hindi talaga may pasa yung Alternative Minerals Management Bill. Pangalawang punto, yung ATM at SOS Yambay, talagang itutulak namin yung AMMP kasi naniniwala kami na ito yung ugat kaya maraming problema sa mining affected communities. And no less than a new mining law ang kailangan para ma-address yung maraming problema na yon. Pero hindi namin pipigilan yung ibang grupo na merong moderate positions or flexibility sa kanilang legislative agenda. So, halimbawa yung Bantay Kita Coalition, tutuloy-tuloy nila yung advocacy nila pagdating sa fiscal regime or taxation ng mining, oil and gas company. Yung Green Thumb Coalition, itutuloy nila yung advocacy na maliit na amendments na maglagay lang ng penal provisions. Kung ikaw ay mining company at nag-violate ka, mas dadagdagan lang yung parusa at saka yung penalty mo. So, ipupush yan ng ibang environmental groups. Meron pa, isa yung no-go zone, ipupush yan. Ang group na ubang magpupush nun na magamat may naluwa or National Land Use Act yung group now, bahagi nung ipupush nilang amendments din, kinuha doon sa AMMP ay yung no-go zones. May mga lugar na hindi pwedeng pasukan ng pagpipila. So, encourage din namin yun. Pero sa pananaw ng Alyansa Tigil Mina at saka SOS Yamang Bayan, no less than an overhaul at pagpasa ng AMMP ang makatotohanang makakasagot sa mga problema. Ang lina kay bahagi ng SOS at ATM, kaya pareho rin kami ng tinutulak. Pero gusto ko lang ikwento na globally, ang campaign, may malaking bahagi ng mga komunidad at organisasyon at movements na ang kampanya ay no to mining, period. We have mined all over the world enough. Ang push ngayon ay reuse, recycle, and upcycle. Ang mga minimina ngayon ay dahil na lang sa sinabi kanina na corporate greed. Pero kung pangangailangan at pangangailangan lamang, we have mined enough and the industry should focus on recycling, reusing, and upcycling. Ay, sorry. Baka may tanong pa po sa mga kasama. Thank you. Good. Billion business kasi ito, ano? Well, karapatan naman nyo yun. Maganda naman kasi lahat tayo victim din eh. Pero yung kalaban ninyo, mga multinational, mga big-time politician, yun ang mabigat. Hindi lang yung multinational, kundi yung big-time politician. Katulad nabanggit kanina ni JB, talaga. Totoo yun. Kulang pa nga yun. Marami. Kaya nga, yung proposed bill nyo dyan, talaga hindi gagalaw yan dyan. Ang pag-asa lang ninyo, Malacanang. So although may patas, hindi naman pwede executive order lang. Talagang kailangan political will lang ni Presidente. Kahit ano sabihin ni Presidente, kung hindi naman susunod yung Congress, wala mangyayari dyan. Wala bang ibang alternative kayong, meron ba kayong mga bagong proposed bill na hindi? Kasi ang dating nila, o dating nito sa kanila, mamamatay sila eh. Yun, hindi lang sila hindi kikita, mamamatay. Radical na dating eh. Wala ba kayo naisip na medyo suwabe? May ibang tipong katanggap-tanggap sa side nila. Alam mo, kailangan kasi dyan, bigayan din eh.
sila yung nandiyan sa power. Pangalawa, sila din yung kapitalista. Marami dyan. Talagang sila yung may-ari ng business na yan. Eh. Kunti mang consultant, dami lang nila yung mga nakaupo, pero kanila talaga yan. Baka meron na, JB, kayo, kung anong, hindi na, huwag yung isipin na negative yung tanong ko, kung hindi, suggestion lang, kasi nga, iba ang dating sa mga politiko nitong bill na ito. Pero ako sumusuporta doon sa inyong karapatan at paglalaban dahil lahat tayo victim yan eh. Sa totoo lang. Although, kailangan din natin ng mining because malaking business nga yan. Eh, itong cellphone, hindi nga tayo magkakaroon ng cellphone kung walang mining sa Pilipinas eh. Talagang maraming kabuhayan. So, ewan ko kung paano nyo gawa ng paraan yan. Unang-una, Duterte administration, last 2 minutes na, 2.5 years na lang. So, kahit araw-araw, murahin nga yung mga negosyante nga, wala eh. Wala nang epekto yan, no? Ewan ko, paano yan sa gabi? Actually po, pag tinignan yung AMNP, pag binigyan nila ng chance yung ating lawmakers tsaka yung business side, in effect, it's a compromise bill already. Sinabi nga po ni Judy na merong strong anti-mining movement na worldwide because it doesn't make sense anymore to mine if you can use circular economy, yung reuse, recycle, etc. So pag tinignan mo talaga po ang AMNP, hindi talaga no to mining. Ang sinasabi nga niya, pwedeng magmina, pero the conditions have to be very stringent. Yung una po, dapat hindi masira ang kalikasan totally. Pangalawa, respetuhin po ang right to self-determination ng mga indigenous peoples. Pangatlo, dapat ipinaprocess po ang raw mineral ores para hindi lang po natin pinapamigay sa mga foreign nations. Pang-apat, pwede magmina pero pwede bang huwag kayong magmina sa mga critical watersheds? Kasi paano po pang dami natin gold pero wala po tayong tubig? Lalo na sa Metro Manila, naranasan na po natin ang drought, ang rotational water supply. Does it really make sense to prioritize gold, silver, chromite over water? Di ba hindi po? So in effect, kami po talaga sa SOS Yamang Bayan, ito na po yung compromise namin, Alternative Minerals Management Bill. And I hope that the business industry, the government, will really sit down and read the bill and see that it's actually a very reasonable bill. We are not asking for a lot. Talagang safeguards lang po sa environment at sa ating mga komunidad. Thank you. Oo, tama po, last 2 minutes na lang. Kaya talagang i-reiterate lang yung panawagan. Na pumili tayo ng mga bagong leader. Bago at hindi pareho ng mga apelidong nakaupo na ngayon. Hindi yung asawa nila, hindi yung kapatid nila, kundi mga bagong leader na manggagaling sa hanay ng mga progresibong puwersa na babalik na rin talaga ang development framework. Kasi sabi ko nga po kanina, for 25 years, iba-ibang presidente, pero hindi yan natinag kasi same valuation that resources are commodities. Yun yung kailangan i-change ng mindset natin. At sabihin nyo ng radikal, sabihin nyo, naku, wala yung aabutin. Naniniwala po kami sa lakas ng mga community ng Detipio, sa lakas ng mga communities na naapektuhan. Ang Costa Rica, nagbubulungan kami, ay nagpasa ng total no mining. Dekadang taon ang pagmimina po dyan, but it took political will. So yun yung political will na ilalagay natin sa last 2 minutes na ito, dapat gamitin natin na talagang magsama-sama at magpataas ng mga consciousness ng botante at makakita talaga ng mga taong pwedeng umupo na hindi matatakot sa mga ganid na korporasyon. Naniniwala po kami doon. Yung flexibility na binabanggit, kasi syempre gumawa rin kami ng political map, tapos tinignan namin sino ba talaga yung medyo kakampi natin sa Kongreso na maniniwala sa atin, at sino talaga yung basang-basa natin na pamilya niyan, nandun sa mining industry, or ano yan, pinondohan niya ng mga talagang hindi natin maaasahan. At mas malakas yung mga pwersa ngayon dyan sa Kongreso. So real politic lang. Tingnan natin kung ano yung laro dyan sa Kongreso. Talagang as it is right now, kung yung AMMB na kung sa pananaw namin na compromise na nga yung AMMB. Sa amin hindi pa radical yung AMMB. Nung una naming version na final 8 years ago, 9 years ago.
Pero sige, halimbawa, radical pa nga ang pananaw ng mga ibang kongresista at senador dyan. Yung ibang bills na pwedeng itutulak ng ibang mga grupo, hindi nga namin naharangin. Yun yung no-go zone bill na may mga lugar na hindi pwedeng buksan sa mina. Pangalawa, yung taasan yung buwis sa mga magmimina, papayagan sila under ilang kondisyon, pero tataasan talaga yung buwis nila. Sa taas naman, bawa yung merong bagong banda si Congressman si Salceda na ang ano niya ay yung Incentives Board, Philippine Incentives Board. Sabi niya, GB, kung hindi natin mapipigilan ng pagmimina, paano na lang siguraduhin mapakinabangan yan? So tatanggalin lahat ng incentives, yung mga tax holiday, yung kanilang mga duty-free status, at yung kanilang income tax holiday, tatanggalin lahat. Tapos dadagdagan pa ng dagdag na excise tax, corporate income tax, and so on. Sabi ko, partly masasagot lang yung issue niyan. So yung apat na panukalang yun, hindi naman namin naharangin, pero ang aming energy at ang aming oras doon pa rin sa AMFB. Ano pa yung ibang pwedeng gawin? Yung local bills. So halimbawa, kada distrito or long districts, magpapasa ng mining free zone. 8 na yung pinasa ngayon eh. Mula Cagayan de Oro, kay Rufus Rodriguez, yung Oriental Mindoro, yung Capiz, Davao Oriental, ironically, labas sila, tapos yung Nueva Vizcaya, mga pending pa. So, meron niyang ibang alternatives at halimbawa, tama yung observation, yung ilang kongresista na very progressive, sabi lang po, hindi natin may papasok ni MMB, pero yung pagdedeklara sa distrito namin para maging mining free zone, malamang may papasaya. So, partly, pwede sinusuportahan din namin yung ganong inisyatibo. Pero sa aming pananaw, sa totoo lang, panahon ng climate emergency, alagay ko dapat parang nasa emergency rin tayo ngayon. So, sa aming pananaw, yung pagsusuporta sa AMNB, yan yung pinaka-minimum na kailangan ngayon. Kung talaga naniniwala nga tayo sa climate emergency. Kasi kung emergency yan, tatakbo natin sa ambulansya, sa aming palagay, yung antas ng ating gubat, kalikasan, tubig, at hangin, ay nasa emergency mode na. Kaya kailangan na yung mga ganitong radical na batas para hindi abutin yung tipping point na wala na tayong magagawa. Ang San Miguel Corporation may mining din. Coal po, coal. Pero meron silang exposure doon sa Tampakan Mine sa South Cotabato. Isa na sila sa malaking investors niyan. So copper and gold yan. Pero San Miguel Corporation, merong hiwalay na subsidiary, San Miguel Energy and Mining Corporation, SMEMC. May exposure siya sa Tampakan at saka sa coal mining. Kaya ako sinabanggit yan dahil by October magpapalit ng speaker. Ano? Ay, meron pa kayong sigurong pag-asa kung si Alan Cayetano nandyan. Ano? Pero ang problema, pero ito, bago patuloy, ito para lang makompleto niyo yung istorya. Pag pumalit si Velasco, mas matindi ang problema niya. Dahil manugang yan ni Ramon A. San Miguel Corporation. O, di ba? Ayun yung kanyang Committee on Energy. Minsan hindi nagpatawag ng hearing yan eh. Sa dami ng crisis sa oil product. Energy Committee, siya yung chairman. Noong nakaraang taon. At itong pag-upo ni Cayetano, ilang beses siya inopera ng iba-ibang posisyon. Deputy Speaker, ibang committees. Ayaw niya tanggapin. Ayaw niya umalis doon sa Energy Committee. Tapos magiging Speaker pa by October. So saan naabutin ito yung proposed bill na ito? Sana magawa ito bago mag-April, bago mag-October. Sa Senado, inuuga-uga yung Senate President. Baka matanggal din yan. Mapalitan din ang mining senador. Alam mo niya kung sinong miner to, di ba? Di ba? Inuuga-uga ang upuan ni Soto. Pagka nagtandem na yung mining sa Congress saka sa Senado, patay ng bata. Wala na kayong pupuntahan. So, anyway, may pag-asa ba? Hanggang October naman. Pero ang lahat ng ito, presidente na lang asahan nyo dyan. Pag yung Kongreso, Senado, malabo na yan. May hiwalay na Trump sa kay President Duterte. Yung ban on open pit mine ang isang paniningil sa kanya. So sa Biyernes,
pupunta kami sa Medjola, magpapaahayag ng mga panawagan ng mga taga-Didipio, tsaka ng Aroroy, tsaka ng ibang pang issue. At maghahain mo kami ng draft na executive order na rekomendasyon namin sa kanila na kung lagi mong sinasabi na babami open pit, ito ngayong draft, pag-aralan nyo, tingnan natin kung seryoso nga po siya talaga. Pero isa siguro, tip ko na rin sa inyo ito para mapakinggan kayo ng Malacanang at magka-interes ang Pangulo. Silipin nyo itong mga mining business na ito kung nagbabayad ng tamang buwis. Pag kulang ang binayaran ng buwis, sigurado mumurahin ng presidente yan. Makakaroon kayo ng pagkakataon na abay sumbong nyo ang lahat ng gusto. Kita mo yung issue doon sa Maynila. transport. Hindi lang Maynila. Di Maynila, bugbog-sarado na tsaka yung Manila Water Yung tungkol sa transport, yung tungkol doon sa power pala, power. Di ba? 2 hearing lang sa Senado, sa Kongreso yung 100 billion hindi binayaran ng mga negosyante ito. Pero minura ng presidente, nagbayad ng 1 linggo, 23 billion. Di ba? Yan din, yung pong may-ari ng mining, may-ari ng power, sila lang yan. Iisa na mo. Iilang pangalan yan. Yung kalaban nyo, iilang pangalan yan. Doon nyo masisilip. Pag nasilip nyo yung taxes na binabayaran nyo nila, at kulang, ayan, may pag-asa kayo. Hindi papayag si presidente dyan. Problema lang to, hindi nga siya papayag. Kaya papagalitan niya, papaalisin niya, ipapalit niya yung crewing niya. Gano'n lang sa Maynila, prime waters ang pinapasok. Kung gano'n ang yung pananaw, huwag na kayong masa. Kasi isip nyo, may kapalit Asa, hindi ko pipititan Itong amin, idea lang. pero Huwag kayo magtatanong sa akin, idea lang ito. Pero kung Teko, gano'n yung pananaw, nagpapayag din lang po ako. Kaya ako, ang panawagan ng tila ay sa mga bagong liderato. Kasi nagpakita na ho ng legasiya ang Duterte administration ng cronyism niya, ng kanyang panlilinlang at ng kanyang karahasan. So ang panawagan ay magkaroon po tayo ng bagong liderato at gamitin ang last 2 minutes na magpalakas ng hanay at magbigay ng bagong pag-asa sa mga mamamayan. Noted. Last na po ito. Itong panawagan ninyo, no, ay nakatuon sa legislative solution. No? Pero sa experience niya, parang ko at this point of time, talagang parang walang mangyayari considering na kontrolado ng mga oligarko ang ating Congress, lower at saka upper. Hindi ba dapat parawakin natin ang ating pag-atake? Huwag lang dito sa concentrated issue na ito dahil alam natin ang pinakaugat nito ay sistema, oligarkang sistema. Hindi ba dapat na mag-concentrate tayo dahil marami pang madadamay ng mga issue kung ang oligarchic system natin now prevailing in the country ay mabago. Hindi ba dapat naman palaki natin, pataasin natin ang antas ng pakikipakan natin? Maraming salamat po. Salamat po. Tama-tama po yan yung ang Alyansa Tigil Mina tsaka mga kalikasan grupo. Yung ambag namin ay singilin yung administrasyon doon sa pangako niya, doon sa environmental crisis tsaka environmental policies. At particular doon sa pagmimina. At kasama naman po kami doon sa mas mga malawakang panawagan. So, halimbawa, kami Alyansa Tigil Mina at yung ibang mga kalikasan grupo, bahagi ng Green Thumb Coalition. At meron din mga panawagan na dapat yung mga interes ng mga malalaking kumpanya at ng mga mayayamang pamilya ay hindi nakikialam doon sa mga polisiya na naipapasa ng Kongreso at ng Senado. Bahagi rin halimbawa kami nung kalipunan ng mga masang kilusan. At yun naman yung panawagan ay yung lalabanan yung authoritarian at dictatorial na tendency ng administrasyon. Kaya naniningil din yung kalipunan at lalabanan yung charter change kung itutuloy na yun. Bahagi rin nung kami, no? Ito yung mga ibang dito, no? In defense of human rights and dignity, yung I-Defend, at yung karapatang pantao at yung tinututulan yung atake sa karapatang pantao ng administrasyon ito. So may iba-ibang platform po na doon mas tamang gawin at yung mga ganong panawagan. At kami,
as ATM at yung ibang mga kalikasang grupo dito, ang aming ambag doon sa panawagan na yon para siguraduhin na humina yung kapangyarihan ng mga oligarko at ng mga nagkukuntsabang malalaking kumpanya at ng mga politiko, ay siguraduhin na huwag na lumaki pa yung impluensya nila. So particularly sa mining at saka sa dirty energy, doon yung aming ambag. Kung bahagi kami ng iDefend, ng Coalition at saka ng Kalipunan, dala-dala rin namin yung aming mga grupo at yung aming mga komunidad doon sa mga pangmalawakang panawagan na yun. Sige po, maraming salamat. Doon po nagtatapos ang ating press. Maraming salamat po. Ay may lunch po tayo na isa-serve. This afternoon, wala na. Briefing